Kamusta mga tagapakinig? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Meron akong ibabahagi sa inyong natatanging kwento. Ang kwento ay tungkol sa isang tao na nadapa, ngunit pinilit bumangon para sa kanyang pamilya. Itago na lang natin siya sa pangalang Jerome. Kung bago ka pa lang sa aking channel, baka naman pwede kang mag-like at subscribe para mas lalo pa ako ganahan mag-share ng mga natatanging kwento. Narito at ating basahin ang kanyang liham. Mahal kong kaibigan, isang magandang araw sa iyo. Sana ay nasa maayos kang kalagayan habang binabasa mo ang liham na ito. Gusto kong ibahagi sa iyo ang kwento ng isang taong malapit sa puso ko, si Jerome. Marahil, ang kanyang kwento ay makakapagbigay inspirasyon sa iyo o kahit papaano ay magbibigay daan sa mas malalim mong pag-unawa sa mga pagsubok na hinaharap ng ibang tao. Si Jerome ay 24 anyos, masipag at puno ng pangarap sa buhay. Isa siya sa mga taong walang inaatrasang hirap para sa kanyang pamilya. Mula sa maliit nilang bayan sa probinsya, pinilit niyang magtapos ng pag-aaral kahit pabaon sila sa hirap ng buhay. Sa tulong ng kanyang tiyahin, natapos niya ang kursong Information Technology, ngunit sa kabila ng tagumpay na iyon, alam niyang hindi pa rin sapat ang kita dito sa Pilipinas para maiyahon ang kanyang mga magulang mula sa kahirapan. Kaya't nagdesisyon siyang mag-abroad. Napadpad siya sa Saudi Arabia kung saan naging IT support staff siya ng isang kumpanya. Masaya si Jerome noong una, may maayos na kita, at unti-unti niyang naabot ang mga pangarap niya para sa kanyang pamilya. Nakakapagpadala siya ng pera buwan-buwan at unti-unting nagkakaroon ng maayos na tahanan ang kanyang mga magulang. Subalit tulad ng maraming OFW, hindi rin nawala ang lungkot. Malayo siya sa mga taong mahal niya. Sa kabila ng tagumpay sa trabaho, naramdaman niyang may kulang. Sa mga panahong iyon, nakilala niya si Khalid, isang Arabo na naging malapit sa kanya. Ayon sa kanya, si Khalid ay guwapo, matalino, komedyante at mapagmahal. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nauwi ito sa isang relasyon. Hindi alam ni Jerome na may dalang panganib ang relasyon na ito. Linggid sa kanyang kaalaman, si Khalid ay HIV positive. Hindi ito sinabi ni Khalid sa kanya, at sa kanilang pagsasama nahawaan si Jerome ng sakit. Sa una, hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan. Madalas siyang magkasakit at nawawala ang sigla niya sa trabaho. Nang magpasuri siya sa ospital, dito niya nalaman ang masakit na katotohanan. Siya ay may HIV. Walang tigil ang luha sa kanyang mga mata. Para bang gumuho ang mundo niya noong araw na iyon. Sa kabila ng sakit na natuklasan niya, mas masakit pa ang naging epekto nito sa kanyang trabaho. Unti-unti siyang iniwasan ng kanyang mga tinuring na kaibigan. Nang malaman ng kumpanya ang kanyang kondisyon, siya ay ipinareport sa mga autoridad dahil sa mahigpit na batas sa Saudi Arabia ukol sa HIV, agad siyang na-deport pabalik ng Pilipinas. Pagbalik ni Jerome sa kanilang tahanan, bitbit niya ang kahihiyan, takot at lungkot. Pakiramdam niya ay nabigo niya ang kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, niyakap siya ng kanyang mga magulang ng buong pagmamahal. Tinulungan siyang muling bumangon. Sa ngayon, natutunan ni Jerome na tanggapin ang kanyang sitwasyon. Sumali siya sa isang organisasyong tumutulong sa mga may HIV at ginawang misyon ang pagbibigay kaalaman sa iba. Naging layunin niya ang tulungan ang mga kabataan na umiwas sa parehong pagkakamali at sakit na naranasan niya. Kaibigan, ang kwento ni Jerome ay isang paalala sa atin na kahit gaano kabigat ang mga pagsubok sa buhay, palaging may pag-asa. Hindi ang mga pagkakamali natin ang magtatakda ng ating pagkatao, kundi kung paano tayo babangon mula rito. Sana ay na-inspire ka sa kanyang kwento tulad ng pag-inspire nito sa akin. Lubos na gumagalang, iyong kaibigan.